Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin for Kim and Paolo. Kaya naman bilang pasalamat, narito ang mga napili nating komento patungkol yan sa naging previous update natin. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya po, Dries, ano ba yung caption mo? Nakakatakot naman. Bakit bubukod na si Pao? So, hindi niya po siguro napanood mga kakimpaw, no? Sabi ko doon sa caption, Paolo, ibubukod si Kim Chiu. Ibubukod meaning ibubukod ng flight. Kasi po 'di ba, ang alis po ng mga ASAP England na magpe-perform ay by Monday. So siguro ibubukod ni Paolo yung flight nila ni Chinita Princess kasi 5 araw pa naman bago po yung event na yun. So medyo mahaba pa. Siguro magpapahuli na lamang sila. So, yun po yung ibubukod ni Paolo, no, yung flight nila, Ginang Norma Dayag. Sabi niya pa dito, what does it mean? Do you mean that Pao will be separated to Kim? Hindi po, Ginang Norma Dayag, sa flight po ito, no? Sabi pa niya, there's wag naman kasi di naman ako makakatulog sa kaisip sa kanila. There's para ako silang anak kahit di ako kilalang dalawa. Ewan ko, mahal na mahal ko si Kim. Motherly instinct yata ito na feel ko, but I learn to love Paolo ko siya yung mahal ni Kimi. There's sana'y huwag na silang maghiwalay kasi di na makikita si Paolo ng katulad ni Kim. God bless them both and all their fans, bloggers, seniors, and families and Aki. Yes naman, Ginang Norma Dayag. Hindi naman maghihiwalay si Kim and Paolo. Sa flight lang yun. Hihiwalay sila ng flight at hindi siguro pipisan sa karamihan kasi sa Monday. Sa Monday po yung flight ng marami. Kaya sana wag na po kayong malungkot dyan, Ginang Norma Dayag, no? And syempre, tapusin niyo po yung video ko nang sa ganon masagot yung mga katanungan po ninyo dyan sa caption natin. Okay? So maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless and mabuhay po kayo. At ang pangalawang komento naman ay mula po kay Ginang Carmelita Rosales. Sabi niya dito, Kim talaga, zero na ang pera ni Kim sa ATM bank account. Wala na si Kim na pera. Then may nag-reply na hindi po, may perang binigay si Kim sa ate niya daw for her ate to invest, pero hindi nagamit para invest dahil nagamit sa ibang bagay. So saan nyo naman po nalaman, Ginang Carmelita Rosales, na zero na ang pera ni Chinita Princess sa bank account? Siya lang naman po ang nakaka-access ng nasa bank account niya po na savings. So, iba-iba po yung mga kwento, no, na nababasa natin. Meron daw na inano daw yung sa negosyo. Meron namang nagsasabi dito na binigay daw ng pera tapos pang-invest dapat, kaso parang iinilaan sa ibang bagay. So, parang ang daming kwento, hindi natin alam kung alin po ba yung totoo. Kaya ako nga, hindi na ako nakikialam sa usaping yan kasi pamilya po yan ang usapin. At ang aking hiling lamang ay sila po ay magkaayos. Ang hirap po kasing magkomento mga kakimpaw, lalo na kung hindi natin alam kung ano po yung punot dulo, ano ba talaga yung dahilan ng kanilang pagtatampuhan or pag-aawayan, 'di ba? Hindi ko alam kung saan ba ako papanig. Saan ba, 'di ba? Saan ako lulugar? Kaya ako, mas pinipili ko na lamang po na wag nang pag-usapan yung tungkol sa kanilang dalawa ni Ate Lakamnya kasi hindi ko alam kung ano po ang dahilan niyan. Ipag-pray na lang natin na magkaayos na yung dalawa, magkapatawaran na at magkaroon ng realization na mali yung ganito, mali yung ganyan, 'di ba? Nang sa ganun maiwasan na po yung maulit-ulit
yung ganitong mga pangyayari. And I'm sure itong ginagawa po ni Chinita Princess na pananahimik kaya hindi siya nakikipag-usap kay Ate Lakam niya ay para magkaroon ng realization yung kapatid niya kasi siya yung nakagawa ng mali, yung kapatid niya. Kung baga binibigyan lang po ni Kim Chiu ng time yung kapatid niya para po makapag-isip-isip, ma-realize yung mga mali na nagawa. Para syempre matuto, 'di ba? Kasi kung hahayaan po ni Chinita Princess, yung ganyan, syempre uulit at uulit po yun. Kaya ako, agree ako kay Kim Chiu na bigyan niya po ng lesson itong kapatid niya nang sa ganon ay magtanda po, 'di ba? Hindi yung okay lang ng okay. So maraming salamat sa komento po ninyo. And ayoko nang pag-usapan talaga itong issue ni Kim and Lakam mga kakimpaw kasi private na to masyado, okay? So eto na nga no, pag-usapan na natin ang mga balita na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa kaganapan kanina diyan po sa shop ni Kim Chiu sa House of Little Bunny. So andun pala siya kanina and sinurprise nga ata siya ng mga fans kasi may mga pabalo na color blue nga dito po sa shop ni Chinita Princess. Parang na-miss ata ng mga fans no, ito nga si Kim Chiu. At sa mga nagtatanong ha kung bakit mahaba yung hair ni Kim Chiu dito, kung throwback video lang ba daw ito, throwback picture, hindi po. Hair extension po yung gamit ni Kim Chiu kaya mahaba pa rin yung hair niya. And also, mga kakimpaw, yung mga nag-avail po kanina ng House of Little Bunny po na mga bag ni Kim Chiu, meron pong binigay si Kim na mga pa-preview po na mga coin purse. Tapos, pinirmahan niya pa po yun. Grabe, napakabait at napaka-generous naman talaga ni Kim Chiu. Pero, meron nga ako narinig doon na lahat bigyan mo Kim Chiu. Tapos, merong nagsabi na wag, yung mga bumili lang ng House of Little Bunny na bag. Kasi sabi po ni Kim, malulugi siya. Malulugi nga naman po ang Inchick, di ba? Nagnenegosyo, malulugi kung ipapamigay niya yung kanyang binibusiness na mga bag or mga wallet or coin purse, mga kakimpaw. Pero may binigay pa rin ata si Kim Chiu. Pero parang yung yung mga palawit, no, yung parang mga nilalagay sa mga pasabit, no, sa mga wallet, sa bag, gayon. Parang namigay si Kim Chiu nun, napakabait po. Kahit siya ay lugi na, nag-share pa din siya. Ganyan po ang Kim Chiu, napakabait niya, no? Next topic naman pag-usapan natin, mga kakimpaw. Itong nabasa ko po dito sa X, sabi po nitong isang account dito, syempre selfie para personal lang nila yan. Miss na namin kayo pero alam namin na apaka-private ng relationship nyo. Oo, alam ko na couple na talaga kayo as a pala desisyon at dilulong fan. Ako lang to ha. Tapos may nag-reply na, hindi ka naman dilulo, magjowa naman talaga Kim at Pao in real life. Ayon sa isang legit na source. Pero sige, hayaan na lang muna natin silang mag-alibay na tandem sila. We will respect their decision at privacy dahil mahal natin ang Kim Pao. So, nabasa nyo yan? Mag-jowa. Ayon sa legit na source. Sino kayang source, no? Nakakaloka. But anyway, isang napakasayang update na naman itong binahagi ko po sa inyo, mga kakimpaw. And sana po ay makatulog ng mahimbing ang lahat sa inyo. So, anong komento nyo dito, mga kakimpaw? Please comment down below.